Ako si Lee Dashaw, ang pinakamagaling na kusinero sa aming baryo. Sa mababang halaga lang na 200 piso kada lamesa. Nagluluto ako ng masasarap na handaan para sa mga kababaryo ko. Pero dahil lang tinaasan ko ang presyo ng handaan mula 200. At ginawa kong 250. Dinuro-duro ako ng kapitan ng baryo at sinigawan. Mukha kang pera, pati ba naman pera ng mga kababaryo mo, gusto mo pang nakawan? Nasuran ka na yata ng bait sa kakaisip sa pera. Napangisi na lang ako habang tinitingnan ng inadobong baboy na nagkalat at natapakan sa sahig. Ayoko na, hindi na ako magluluto. Kinabukasan, malamig na ang kalan ko. Nagdikit ako ng pulang papel na nagsasabing hindi ako magaling. At hindi na kayo kayang pagsilbihan. Mula ngayon, isasabit ko na ang aking sandok. Humanap na lang kayo ng iba na mas magaling. Pero kahit ganun, may kumakatok pa rin sa pinto ko. Lee Dashaw, buksan mo to. Lee Dashaw, alam kong nandyan ka lang. Ang pinto ay halos mabutas na sa kalampag. Malakas ang boses ng pumakatok. Kaibigan ko mula pagkabata, 70 taong kaarawan bukas ng tatay ni Wang Taizo. Matagal na niyang kinuha ang serbisyo ko para magluto. Hindi ko binuksan ang pinto. Sumagot ako mula sa loob. Hindi mo ba nakita yung pulang papel sa labas? Nakita ko. Ano na namang kalokohan to? Paano na ang handaan para sa tatay ko? Humanap ka na lang ng iba. Sino ba sa buong baryo ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamagaling magluto? Saan naman ako hahanap ng iba? Tsaka nabigay ko na sayo ang bayad. Ibibalik ko sayo ang bayad, doble pa. Tumigil ang pagkalampag sa pinto. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang malungkot na boses ni Wang Taizo. Dashaw, Dashaw, huwag ka nang magalit sa kapitan. Sa akin ka ba nagagalit? Hoy, magkaibigan tayo mula pagkabata, hindi mo naman siguro pwedeng kalimutan yun, di ba? Inalis ko ang trangka ng pinto. Nakatayo sa labas si Wang Taizo, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Tuloy ka muna, pinapasok ko siya sa bakuran. Kumuha ako ng 2,000 piso mula sa loob ng bahay at iniabot sa kanya. 1,000 para sa deposito. Yung 1,000 naman ay galing sa akin. Bilang paumanhin, hindi ito tinanggap ni Wang Taizo. Medyo namumula ang mga mata niya. Ano ba tong ginagawa mo? Gusto mo na ba talagang maging iba ang turingan natin? Hay, Taizo, hindi sa gusto kong maging iba ang turingan natin. Sadyang hindi ko na kayang ipagpatuloy to. Dahil lang ba sa mga sinabi ng hepe ng barangay? Hindi lang dahil doon, tinuro ko ang mga nakatambak na basket ng gulay at sabaitan ng karne sa isang sulok ng bakuran. Tingnan mo, ito ang mga sangkap na inihanda ko para sa handaan ng tatay mo. Itong malaking isdang yellow croaker, galing pa ng East China Sea, 120 piso bawat kalahating kilo. Yung liempo at tadyang ng black pig, 45 piso bawat kalahating kilo. At itong native na manok, itong mga ligaw na kabute galing sa bundok. Alin dyan ang hindi ko pinagpagiran para lang makuha para sayo. 200 piso bawat lamesa, 10 putahe, 8 karne at 2 gulay. Ano ba ang hinahabol ko? Ang habol ko lang ay ang pagtulong sa akin ng tatay mo noon. Ang habol ko ay ang pinagsamahan nating dalawa. Pero itong pinagsamahan natin, niyurakan lang ng iba. Hindi nakapagsalita si Wang Taizo. Habang nakatingin sa mga dekalidad na sangkap, namula at namutla ang kanyang mukha. Alam niyang nagsasabi ako ng totoo. Sa nayon, kahit sinong pamilya ang magpahanda. Hindi ba't gusto nilang gumastos ng pinakamaliit na halaga? Para sa pinakamasarap na handaan. Dahil sa galing kong magluto, at dahil may mga koneksyon ako, palagi akong gumagawa ng paraan para sa pinakamababang gastos, para makapagluto ng pinakadisente at masarap na handaan. 200 piso bawat lamesa, ay walang katulad dito sa buong paligid. Pero hindi talaga marunong makontento ang mga tao. Nasanay na sila, kaya akala nila, karapatan na nila yon. Tinaasan ko lang ng kaunti, ng 50 piso. Naging isa kang gaaman sa pera at walang utang na loob. May sasabihin sana si Wang Taizo. Huwag ka nang magsalita, pinigilan ko siya. Hindi ko kayang asikasuhin ang handaan sa pamilya mo. Ang hepe ng nayon ang nanguna sa paggulo sa mesa ko kahapon. Kung aasikasuhin ko pa ang handaan sa inyo ngayon, saan ko pa ilalagay ang mukha ko? Hindi na ito mapag-uusapan. Nakayuko si Wang Taizo. Pagkaraan ng ilang sandali, pabulong niyang sinabi ng may galit. Sige, Master Chef Lee. Ang tindi mo, hindi niya kinuha ang pera. Tumalikod siya at umalis. Alam kong ang pinagsamahan natin sa loob ng maraming taon ay dito na nagtatapos ngayon. Kinuha ko pabalik ang pera. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Hindi pa nakasara ang pinto. Pumasok na ang asawa ng hepe na si Zhang Qiihua na paindak-indak pa. Tiningnan niya ako ng padaplis at nagsalita sa tonong nanunuya. Oy, mukhang magre-retiro na talaga si Master Chef Lee. Hindi ako karapat-dapat sa titulong iyan. Huwag naman. Sa susunod na buwan, ikakasal ang pamangkin ko. Hinihintay ka pa niyang magluto. Hindi ko kaya, maghanap na lang kayo ng iba. Master Chef Lee, huwag kang magmalaki. Ang asawa kong si Leo ay para sa ikabubuti ng lahat kaya niya ginawa iyon.
Natatakot siyang baka masira mo ang magandang asal dito sa nayon. Anong magandang asal? Ang asal na kumain ng masarap pero hindi nagbabayad. Ikaw, hindi makapagsalita si Zhang Kuihua sa sinabi ko. Tinuro niya ako, sige, matapang ka. Akala mo ba hindi kami makakakain kung wala ka? Sinasabi ko sa iyo, maraming ang marunong magluto sa nayon na ito. Aba, mabuti naman kung ganoon. Gumawa ako ng senadoryas na paalisin siya. Makakaalis ka na. Galit na umalis si Zhang Kuihua. Pinanood ko ang kanyang matabang likod habang papalayo. Isinara ko ang gate. Mukhang hindi na ako makakatagal sa baryong ito. Sa huli, nakahanap pa rin ng iba si Wang Taizo. Si Erpang na taga-silangan ng baryo. Dati, naging alalay ko si Erpang. Pasimpleng natuto ng kaunti, tapos kumalas para magsarili. Dalubhasa siya sa mga murang handaan na nagkakahalaga lang ng 100 yuan kada lamesa. Hindi naman talaga siya magaling, basta naluluto niya ang pagkain. Nag-anunsyo si Zhang Kuihua sa speaker ng baryo. Ang ika-70 kaarawan ni Tandang Wang, sa dati pa ring lugar gaganapin. Ang bagong hari ng kusina na si Erpang ang magluluto. Garantisadong mas masarap pa sa luto ng ilang taong sakim dyan. At mas mura pa, para sa akin ang patama na iyon. Naging usap-usapan ito ng mga tao sa baryo. Itong si Lidas Hao naman kasi, bakit pa nagtaas ng presyo? Oo nga, magkakabaryo lang naman tayo, anong masama sa pagtutulungan? Okay din naman si Erpang, nakakain na ako ng luto niya. Medyo mamantika nga lang. At medyo maalat, pero pwede na. Siyempre, mas mura ng 50 yuan kumpara kay Lidas Hao. Paputol-putol na naririnig ko ang mga usapang iyon mula sa aking bakuran. Hindi ko na lang pinansin. Ipinamahagi ko ang mga sangkap sa aking bakuran sa ilang matatandang ulila na sa baryo. Ang natira, niluto kong isang kalderong Buddha jumps over the wall para sa sarili ko. Matapos ang ilang tagay, kumalat ang bango ng karne sa paligid. Kahit mag-isa, sarap na sarap ako sa pagkain. Noong araw ng handaan para sa kaarawan ni Wang Taizo, napakaingay ng mga tambol at gang sa baryo. Ang lugar ay sa may giikan, sa tapat mismo ng bahay ko. Isang pader lang ang pagitan namin. Rinig ko ang pagsigaw-sigaw ni Erpang mula sa may kusina. Toyo, buhusan mo ng toyo, huwag mong tipirin. Yung isda huwag mo nang iprito, idiretso mo na sa kaldero para pakuluan, mas madali. Hindi nagtagal, isang amoy na pinaghalong usok ng mantika at lanza ang umabot sa akin. Napakunot ang noo ko. Sa kabilang pader, nagsisimula nang umupo ang mga bisita. Bakit parang ang itim ng ulam na ito? Oo nga, bakit parang uling itong adobo? Tikman muna natin. Pagkatapos, isang nakakailang nakatahimikan ang bamalot. Hanggang sa, may isang hindi na nakapagpigil. Ano ba to? Sobrang alat naman ito. Diyos ko, itong isda, parang bulok na ah. Ang baho, hoy, taba, marunong ka ba talagang magluto? Nagsimulang magkagulo ang lahat. Kumuha ako ng hagdanan at dahan-daang sumilip sa pader. Nakita ko sa mga mesa na halos walang gumagalaw ng kubyertos. Ang tatay ni Wang Taizo. Ang matanda na dapat sana'y binabati ko para sa kanyang kaarawan. Sa sandaling iyon, nangingitim ang mukha niya sa galit.